Today mga baby, gawa tayo ng Cocomelon Team 2-tier cake and cupcake for today's video. So, ang cake natin for today mga baby ay para sa christening and first birthday. Cocomelon ang team nito and it's my own design. Yes mga baby, wala akong reference dito sa cake na to. Sinabi lang ni client yung team na gusto niya and then nagpakita ako sa kanya na ng sample. And then, wala naman siya sinabi na gusto niyang design or what. Basta yung team Cocomelon, ganun. At yun ang part na gusto ko kapag may nag-order sa akin. Hindi ako nape-pressure. Pero tingnan niyo itong ginagawa ko. May pa-line-line pa ako dyan. Pinipressure ko lang yung sarili ko. Pero hindi ko nagamit yung guide-guide na ginawa ko na yan. Gagawa kasi ako ng Cocomelon. Pag-desisyonan ko na si Cocomelon sa bottom part. Tapos, di ba, alternate siya na dark at saka light green. Ngayon, naglagay-lagay pa ako ng line, hindi naman nasunod. Siguro ganun talaga ang buhay, di ba mga baby? Wala kang ibang kakalabanin, kundi sarili mo lang. Pero yung totoo kasi, hindi pantay yung line na ginawa ko. Kaya sabi ko, ay bibilangin ko na lang mga 4 lines row yung pag-pipe ko. Tapos, ayun, alternate na sila. Tingnan nyo naman, may malaki, may maliit. Kaya talagang hindi ko pwedeng sundin yung line na ginawa ko. Bali, naging guide ko na lang din siya para maging straight yung pagpapipe ko. Yung mga ganitong klaseng pagpapipe, ang sakit sa kamay. Kaya talagang patibayan ng kamay kapag baker ka talaga. Lalo na kapag may mga ganitong design, naku talaga namang hindi ka pwedeng sumuko kahit ngalay ka na. Pero kahit papano, na-enjoy ko siya mga baby. Kapag ganitong design ang gagawin nyo, yung ipapipe-pipe nyo siya, dapat yung icing nyo mga baby, medyo matigas. Kasi may time na hindi masyadong matigas yung nagawa kong icing. Ang icing ko nga pala na ginagamit mga baby ay ACC whipping cream. Time na naparami ako ng tubig sa ACC. Tapos ganitong design ang ginawa ko, hindi maganda yung kinalabasan. Hindi masyadong firm yung edges ng pinaka-resulta ng piping tip. Hindi talaga siya maganda. Lalo na kapag yung nakikita nyo sa may gilid, yung mga damo-damong effect na ginawa ko. Dapat matigas ang icing natin para firm ang kalabasan niya. At ito na nga mga baby, naglalagay na tayo ng mga cake toppers natin na tayo rin ang gumawa, nag-layout at nag-print at nag-cut at ayan, naglalagay. Sa mga ganito, pinapakita ko yan kay client bago ko i-print kasi baka meron silang idadagdag o kaya meron silang hindi gusto, ganun, para sure na din. Kaya much better sa akin na kapag gagawa ko ng layout na ilalagay ko sa cake ng client ko, pinapakita ko muna sa kanila bago ko i-print. Kasi mga baby, ang photo topper natin, ang pinaka nagbibigay buhay sa cake natin, di ba? Kaya naman talagang binobonggahan ko yung paglalagay ng cake toppers at paggawa para mas maganda ang maging result ng ating cake. Ayan, dito naman tayo sa ating 12 pieces cupcake na talagang moist na moist. Pinakita ko pa talaga nakakatakam. Alam nyo, magdadalawang taon na akong isang home baker pero hanggang ngayon natatakam pa rin ako sa mga ginagawa kong cake. Actually, kumakain din ako ng mga cake ko, syempre, kahit umay na ako. Kasi may time na nagkikrave din ako dyan. Lalong-lalo na yung anak ko, taga-abang yan ng tira-tira mga baby. Importante rin kasi na alam natin kung anong lasa yung cake na ginagawa natin, yung icing, ganyan. Tinitikman ko yan mga baby. Syempre, para alam ko kung anong magiging lasa niya kapag kinain na siya ng client ko. At tapos na nga ang ating 2-tier cake with 12 pieces cupcake. Ang size pala ng ating cake mga baby, sorry hindi ko nasabi agad, ay 8x4 bottom tapos 6x4 ang top. Thanks for watching mga baby. Like, follow, and share!